Sa dulo ng baryo ng San Isidro, may isang matandang lalaking halos hindi na napapansin ng mga tao. Ang kanyang pangalan ay Mang Isko. Payat, kulubot ang muka, at laging may suot na kupas na sombrerong yari sa buri. Kung may makakita man sa kanya, madalas ay may kasunod na bulong, ngiti o pangungutya. Matanda na yan, wala nang laban, sabi ng ilan. Sayang lang manok niyan, dagdag pa ng iba. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng tahimik na anyo ni Mang Isko ay may nakatagong karanasan na hindi kayang tumbasan ng pera o yabang. Lumaki si Mang Isko sa sabungan. Bata pa lang siya ay nakasanayan na niyang gumising bago sumikat ang araw para maglinis ng kulungan ng manok. Ang kanyang ama ay kilalang sabungero noong araw. Hindi mayaman, pero nire-respeto dahil sa talas ng isip at disiplina sa pag-aalaga. Doon natutunan ni Mang Isko na ang laban ay hindi lang sa lakas ng manok na susukat, kundi sa tamang tiempo, tamang paghahanda, at higit sa lahat, sa pasensya. Ngunit lumipas ang mga taon. Namatay ang kanyang asawa, nag-asawa sa Maynila ang kanyang mga anak, at naiwan siyang mag-isa sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang natira na lamang sa kanya ay ang alaala ng nakaraan at isang munting kulungan ng manok sa likod ng kanyang bahay. Isang umaga, kumalat ang balita sa buong baryo. May darating na malaking derby sa bayan. Ang premyo ay sapat para makapagpatayo ng bahay, makabili ng lupa at magbago ng kabalaran ng sinumang manalo. Kasama sa sasali ang mga kilalang sabungero mula sa iba't ibang lugar, mga mayayaman, may koneksyon, at may mga mamahaling manok. Isa sa pinakatanyag ay si Don Emilio, isang negosyanteng kilala hindi lang sa yaman, kundi sa kayabangan. Sinasabing, wala pa raw itong tinatalong derby na hindi niya inuuwian ng tropeo o malaking pusta. Nang marinig ito ni Mang Isko, tahimik lamang siyang ngumiti habang pinapakain ang kanyang iisang manok, isang tila ordinaryong tandang na kulay pula at itim. Hindi ito malaki, hindi rin mukhang mabangis. Sa mata ng iba, wala itong espesyal. Kasali ka ba, Mang Isko? Tanong ng kapitbahay niyang si Tino habang nanonood. Kung papala rin, sagot ng matanda, mahinahon ng tinig. Napatawa si Tino. Baka naman gusto mo lang masubukan ulit, pero mahirap kalaban ng mga yon. Mga manok nila parang halimaw. Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip, hinimas niya ang leeg ng kanyang manok na para bang may lihim silang dalawa na hindi kailangang ipaliwanag sa kahit kanino. Dumating ang araw ng derby. Punong-puno ang sabungan. Ang ingay ng mga tao, ang amoy ng alikabok at pawis, at ang tensyon sa hangin ay ramdam ng lahat. Isa-isang dumating ang mga sasali, may mga alalay, may bitbit na mamahaling kahon ng manok, at may kasamang yabang sa bawat hakbang. Dumating si Don Emilio na may kasamang 2 bodyguard. Ang kanyang manok ay malaki, makintab ang balahibo, at halatang alagang-alaga. Maraming napabilib, maraming napahanga. At pagkatapos, dumating si Mang Isko. Mag-isa lang siya. Bitbit ang lumang kulungan at suot ang parehong kupas na sombrero. May ilan ang napalingon at may ilan ang napatawa. Iyan ba ang sasali? Sayang lang ang oras. Matanda na, uuwi ring talo. Narinig ni Mang Isko ang mga bulong, pero hindi niya ito pinansin. Tahimik siyang pumila. Tahimik na inihanda ang kanyang manok. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang kaba, walang takot. Nang ilista ang mga pangalan ng sasali, may ilang tumawa nang mabasa ang pangalan ni Mang Isko. Ngunit sa gitna ng ingay at pangmamaliit, may isang bagay na hindi napansin ng karamihan. Habang ang iba'y abala sa pagyayabang at pagpapakita ng lakas ng kanilang manok, si Mang Isko ay may ginagawa sa gilid. Isang simpleng ritual na paulit-ulit niyang ginagawa bago ang bawat laban noong kanyang kabataan. Isang ritual na hindi niya kailanman itinuro kahit kanino. Isang lihim na baraha.
Hindi ito tungkol sa daya, kundi sa kaalaman. Isang bagay na matagal nang nakalimutan ng mga modernong sabongero. Habang nagsisimula ang unang tawag ng laban, tumingala si Mang Isko sa sabungan. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay. Akala nila talo ang matanda, pero hindi nila alam. Hindi pa niya inilalabas ang tunay na baraha. Kung gusto mo, sa susunod na reply itutuloy ko agad ang Kabanata 2 at sisimulan na ang unang laban. Kabanata 2, ang unang laban. Maagang umaga pa lamang ay puno na ng tao ang sabungan. Ang araw ay bahagya pa lang sumisilip, ngunit ang ingay ng usapan, tawanan at pagtatalo ay tila tanghaling tapat na. Sa bawat sulok ay may nagsusuri ng manok, may nagbubulungan ng pusta, at may nagmamasid sa mga kalaban na para bang binabasa ang kanilang kapalaran. Si Mang Isko ay nanatili sa isang gilid. Nakaupo siya sa lumang bangkong kahoy, tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Sa kanyang harapan, ang kanyang manok ay payapang nakatayo, tila walang pakialam sa kaguluhan. Paminsan-minsan ay hinahaplos ng matanda ang balahibo nito, marahan at may paggalang. Parang hindi ka kinakabahan, Mang Isko, sabit isang lalaking nasa katabing bangko. Isa itong veteranong mananabong, halatang sanay na sa mga ganitong laban. Kapag nasanay ka na sa ingay, sagot ng matanda, matututunan mong pakinggan ang katahimikan. Hindi na umimik ang lalaki. May kakaiba sa mga salitang iyon. Hindi yabang, kundi kumpiyansang hindi kailangang ipagyabang. Ilang sandali pa, tinawag na ang unang mga laban. Isa-isang nagharap ang mga manok, nagsigawan ang mga tao, at mabilis na nagtapos ang ilan sa loob lamang ng ilang sandali. May mga umuwing luhaan, may mga nagtiwang, at may mga nagdodoble ng pusta, dala ng kasakiman. Nang banggitin ang pangalan ni Mang Isko para sa kanyang unang laban, may kaunting katahimikang bumalot, kasunod ang mahinang tawanan. Eto na yung matanda. Tingnan natin hanggang saan aabot. Ang kalaban niya ay isang batang sabongero mula sa kabilang bayan. Malinis ang pananamit, bago ang kulungan, at halatang kumpiyansa. Ang kanyang manok ay mas malaki, mas mabigat, at mas agresibo kung ihahambing sa kay Mang Isko. Handa ka na ba, tatay? Tanong ng batang sabongero. Hindi nakangising ngunit may bahid ng pagmamataas. Handa na ang manok, sagot ni Mang Isko. Ako'y sasabay na lang. Pumasok sila sa gitna. Tahimik na inihanda ng matanda ang kanyang manok. Sinuri ang mga paa, inayos ang tali, at saka ito tinapik sa dibdib. Isang maikling senyas na tila naiintindihan ng hayop. Nang bitawan ang mga manok, agad na sumugod ang kalaban. Malakas, diretsyo, at puno ng puwersa. Napaatras ang manok ni Mang Isko at may ilan sa mga nanonood ang napailing. Wala na yan. Isang ikot lang, tapos na. Ngunit sa halip na gumanti ng padalos-dalos, umiwas ang manok ng matanda. Mabilis, tahimik, at tila sinasadya ang bawat galaw. Hindi sumusugod. Hinihintay nito ang tamang sandali. Napansin ito ng ilang veterano. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatutok. Muling sumugod ang kalaban, mas agresibo. At doon, sa isang iglap, kumilos ang manok ni Mang Isko. Isang mabilis na ikot. Isang tama na hindi malakas ngunit eksakto. Napaatras ang kalaban, nagulat, at sandaling nawalan ng balanse. Nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang mga bulong ay nagbago ng tono. Parang may alam yung matanda. Hindi ordinaryo ang galaw ng manok. Hindi nagmadali si Mang Isko. Nakapirmi lang ang kanyang tingin. Parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Muli, umatake ang kalaban. Ngayon ay halatang nagmamadali. At doon nagkamali. Sa ikatlong palitan, isang tahimik ngunit malinis na tama ang tumama. Bumagsak ang kalabang manok.
Hindi agad, ngunit sapat para tapusin ang laban. Tumahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, unti-unting sumabog ang usapan. Nanalo ang matanda. Hindi siya nagdiwang. Hindi rin siya ngumiti. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang manok at bumalik sa kanyang pwesto para bang karaniwan lang ang lahat ng nangyari. Ngunit sa mga matang marunong tumingin, malinaw ang isang bagay. Hindi tsamba ang panalo ni Mang Isko. At ang unang baraha ay nailapag na niya. Ay patuluyang humuhupa ang ingay mula sa unang laban nang makabalik si Mang Isko sa kanyang inuupuan. May ilan na palihim na tumitingin sa kanya. Hindi na may halong pagtawa, kundi pagtataka. Ang dating minamaliit na matanda ay biglang naging paksa ng mga bulungan. Hindi basta-basta yon. Parang sinadya ang bawat galaw. May kakaiba sa estilo. Habang ang iba'y nagmamadaling magkwenta ng panalo at talo, si Mang Isko ay abala sa pag-aalaga sa kanyang manok. Pinunasan niya ang balahibo nito, sinipat ang mga paa, at saka ito pinainom ng kaunting tubig. Walang pagmamadali, walang emosyon. Parang bahagi lang ng isang mahabang gawain na matagal na niyang ginagawa. Lumapit ang veteranong lalaking nakatabi niya kanina. "Matagal ka nang hindi lumalaban?" sabi nito. "Pero parang hindi ka nawala sa laro." Napatingin si Mang Isko at bahagyang tumango. "Ang katawan, pwedeng tumanda," sagot niya. Pero ang mata, kapag sanay na, hindi nakakalimot. Hindi na muling nagtanong ang lalaki. Sa halip, tumingin siya sa manok ng matanda. Mas matagal kaysa dati. Sa kabilang dulo ng sabungan, may isang pares ng matang tahimik na nakamasid. Si Don Emilio. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot. Nakita niya ang laban, nakita niya ang galaw, at higit sa lahat, naramdaman niya ang pagbabago sa ihip ng laro. "Alamin mo kung sino yung matanda," mahinang utos niya sa isang kasama. Habang nagpapatuloy ang mga laban, unti-unting nagbabago ang trato ng mga tao kay Mang Isko. May ilang lumalapit, nagtatanong kung saan galing ang manok, anong linya, anong pakain. Ngunit pare-pareho lang ang sagot ng matanda. Maikli, tahimik, at walang ipinapakitang sikreto. Basta inalagaan, ang madalas niyang sabihin. Tinawag muli ang pangalan niya para sa ikalawang laban. Ngayon, wala nang tumatawa. Ang kalaban ay mas may karanasan, mas maingat. Parehong panig ay naghintay ng tamang sandali, at ang laban ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sa bawat ikot, malinaw ang disiplina ng manok ni Mang Isko. Hindi ito sumusugal. Hindi ito nagmamadali. Parang may binabasang galaw. Parang may hinihintay na pagkakamali. At nang dumating ang sandaling iyon, isang bahagyang maling hakbang ng kalaban. Isang tahimik na galaw ang nagpasya ng laban. Isa na namang panalo. Ngayon, wala nang bulong. Ang mga usapan ay lantaran na. Delikado yung matanda. Hindi siya maingay, pero sigurado. Si Mang Isko ay bumalik sa kanyang pwesto, muling inalagaan ang kanyang manok. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ang mga susunod na kalaban ay hindi basta-basta. At ang mga mata na nakatingin sa kanya ay hindi na inosente. Sa gilid ng sabungan, pinagmamasdan siya ni Don Emilio. Hindi na ito nakangiti. Sa halip, may bahid ng pagkalkula sa kanyang tingin. Parang sinusukat ang distansya sa pagitan ng kumpiyansa at panganib. Tahimik na napabuntong hininga si Mang Isko. Alam niyang paparating ang oras na haharap siya sa mga sanay sa laro ng isip, hindi lang sa lakas ng manok. At doon, sa gitna ng ingay at tensyon, malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Kapag nagsimulang magtanong ang mga tao, ibig sabihin ay nagsisimula na silang matakot. Mabigat na ang hangin sa sabungan pagsapit ng tanghali. Hindi na lang ito amoy ng alikabok at pawis,
kundi ng tensyon. Ang bawat laban ay sinusundan ng masinsing pagtingin, mas mahabang katahimikan bago ang sigawan at mas maingat na pagtaya. Si Mang Isko ay hindi na basta matandang nakaupo sa gilid. Ngayon, siya na ang sinusukat ng iba. Sa bawat paglingon ng mga veterano, sa bawat pagtahimik ng mga sanay sa laro, naroon ang iisang tanong: hanggang saan aabot ang matanda? Lumapit sa kanya ang isang lalaking kilala sa sabungan bilang si Mang Lando. Isang veteranong halos kasing tanda na rin niya, ngunit matagal nang tumigil sa laban. "Hindi ka nagbabago," sabi ni Mang Lando. "Tahimik pa rin, ganyan ka na noon." Napatingin si Mang Isko at bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. "Ikaw rin," sagot niya. Matalim pa rin ang tingin. Nagkatinginan sila. Walang kailangang ipaliwanag. Pareho nilang alam ang bigat ng mga panahong lumipas, ang mga laban na napanalunan at natalo, at ang mga lihim na hindi kailanman isinulat sa kahit anong talaan. "Alam mo bang pinagmamasdan ka na ni Don Emilio?" tanong ni Mang Lando. Mahina ang tinig. "Matagal na," sagot ni Mang Isko. "Bago pa ako manalo." Ngumiti ng bahagya si Mang Lando. "Mag-ingat ka. Hindi lang manok ang sandata ng mga tulad niya." Hindi na sumagot si Mang Isko. Sa halip, tinapik niya ang kulungan ng kanyang manok, parang pinapaalala sa sarili kung bakit siya naroon. Tinawag na naman ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay isang sabongero na kilala sa istilong agresibo. Ang kanyang manok ay hindi naghihintay. Sumusugod agad, parang walang pakialam sa sarili nitong kaligtasan. Sa unang banggaan pa lang ay muntik nang mapasama ang manok ni Mang Isko. May napasinghap sa mga nanonood. Ngunit sa halip na umatras, nanatiling kalmado ang matanda. Hindi siya kumilos. Hindi siya sumigaw. Alam niyang ang ganitong klase ng kalaban ay mabilis mapagod. At doon siya aasa. Habang tumatagal ang laban, unti-unting bumabagal ang galaw ng kalaban. Samantala, ang manok ni Mang Isko ay parang lalo pang nagiging malinaw ang kilos. Malinis, eksakto, at kontrolado. Sa isang sandali ng pagkabagal, kumilos ito. Isang galaw na sapat para baguhin ang takbo ng laban. Panalo na naman. Ngayon, hindi na lang pagtataka ang nasa mga mata ng tao. May halo na itong respeto at takot. Ang ilan ay nagsimulang umatras sa pustahan kapag nababanggit ang pangalan ni Mang Isko. Ang iba na may lalong na humaling, gustong sumabay sa kanya, umaasang may makuhang bahagi ng tagumpay. Sa isang sulok, tahimik na nagsalita si Don Emilio sa kanyang mga kasama. "Kung ganyan siya lumaban," sabi niya, "hindi siya basta-bastang matatapos." Tumango ang isa. Iba ang disiplina. Hindi alam ni Mang Isko ang usapan, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Ang mga laban ay hindi na simpleng laro. Ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan, pinag-aaralan, at posibleng gagawa ng paraan. Habang pinapahinga niya ang kanyang manok, napatingin siya sa malayo. Naalala niya ang mga araw na hindi siya pinapansin, at ang mga araw na gusto niyang manatiling hindi napapansin. Ngunit huli na. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya. Kapag napansin ka na ng mga veterano, ibig sabihin ay papalapit ka na sa gitna ng tunay na laban. Lumipas ang ilang oras na tila mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang araw ay unti-unting bumababa, at ang anino sa sabungan ay humahaba. Kasabay nito, humahaba rin ang listahan ng mga natalo, at nananatili roon ang pangalan ni Mang Isko, hindi bilang talunan, kundi bilang isa sa mga hindi pa natitinag. Tahimik siyang nakaupo habang pinapahinga ang kanyang manok. May ilang beses na itong lumaban, at sa bawat pagkakataon ay lumalabas na mas malinaw ang estilo nito. Hindi padalos-dalos, hindi umaasa sa swerte. Para itong marunong maghintay, marunong umatras, at marunong pumili ng sandaling kikilos. Lumapit ang isang lalaking may suot na malinis na polo at may hawak na sobre. Hindi ito karaniwang mananabong. Ang galaw nito ay maingat,
at ang tingin ay sanay sa pakikipag-usap sa mga taong may kapangyarihan. Mang Isko, mahinahon nitong sabi. May gusto lang makipag-usap sa'yo. Hindi agad tumingin ang matanda. Tinapos muna niya ang pag-aayos sa kanyang manok bago sumagot. Kung tungkol sa pustahan, tapos na ako sa ganyan. Ngumiti ang lalaki, ngunit hindi ito ang ngiting palakaibigan. Hindi pustahan, alok. Sa wakas, tumingin si Mang Isko. Hindi siya nagulat. Sa katunayan, parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Sino? Tanong niya. Hindi mahalaga kung sino, sagot ng lalaki. Ang mahalaga, alam nila ang halaga ng ginagawa mo. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa paligid, patuloy ang ingay ng sabungan, ngunit sa pagitan nilang dalawa ay tila may hiwalay na mundo, isang mundo ng pagsusukat at pag-iingat. Ano ang alok? Tanong ni Mang Isko. Sumama ka, sabi ng lalaki. Hindi bilang kalaban, bilang kaalyado. May mga laban pang darating, mas malalaki, mas malinis ang kita. Hindi mo na kailangang mag-isa. Dahan-dahang umiling si Mang Isko. Matagal na akong nag-iisa. Pero hindi ka mahirap, dugtong ng lalaki. At alam mo yan, isang laban pa lang, ramdam na ng lahat. Isipin mo kung may suporta ka. Napangiti ang matanda. Isang ngiting hindi masaya, ngunit hindi rin mapanlait. Kapag may suporta, sagot niya, may kapalit. At hindi lahat ng kapalit ay kayang bayaran. Hindi na nagsalita ang lalaki. Tumango ito ng bahagya, tanda ng pag-unawa, o marahil, tanda ng pag-urong sa ngayon. Bago umalis, nag-iwan ito ng huling salita. Hindi ito ang huling beses na lalapit kami. Nang makaalis ang lalaki, napabuntong hininga si Mang Isko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala. Naalala niya ang mga panahong inalok din siya ng ganito. Noong bata pa siya, noong malakas pa ang kanyang pangalan. Tinanggihan niya noon at tinatanggihan pa rin ngayon. Sa di kalayuan, natanaw niya si Don Emilio. Hindi sila nagkatinginan, ngunit ramdam ni Mang Isko ang presensya nito. Parang aninong palapit ng palapit. Alam niyang ang susunod na mga laban ay hindi na lang tungkol sa manok. May mga larong nagaganap sa labas ng sabungan. Mga larong mas tahimik ngunit mas mapanganib. Hinaplos niya ang kanyang manok at marahang nagsalita. Halos bulong lamang. Hindi pa ngayon. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanyang isipan. Ang tunay na pagsubok ay hindi kapag inalok ka ng panalo, kundi kapag hinihila ka palayo sa sarili mong prinsipyo. Pagsapit ng hapon, nagbago ang tono ng sabungan. Hindi na ito basta ingay ng pustahan at sigawan. May halong paghihintay, parang may paparating na laban na mas mahalaga kaysa sa iba. Ang mga veterano ay mas tahimik, ang mga baguhan ay mas maingat, at ang mga mata ng lahat ay mas mapanuri. Tinawag muli ang pangalan ni Mang Isko. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tinawag ng may halakhakan. Ang anunsyo ay sinundan ng maikling katahimikan. Isang senyas na alam ng marami kung sino na ang haharap. Ang kalaban niya ay isa sa mga tauhan ni Don Emilio. Kilala ito sa sabungan hindi dahil sa dami ng panalo, kundi dahil sa tindi ng laban. Ang kanyang manok ay mabigat ang tindig, mababa ang ulo, at tila laging handang sumugod kahit sa kapahamakan. Hindi ito ordinaryong laban, bulong ni Mang Lando na nakatayo sa di kalayuan. Sinusukat ka na nila. Narinig ni Mang Isko ang sinabi, ngunit hindi siya tumugon. Tahimik niyang inihanda ang kanyang manok. Mas maingat ang bawat kilos niya ngayon. Mas mahaba ang tingin, mas dahan-dahan ang paghawak. Para bang alam niyang ang laban na ito ay may dalang mensahe. Nang pumasok sila sa gitna, ramdam ang bigat ng mga tingin. Walang sigawan sa simula. Walang nagmamadaling pusta. Parang hinihintay ng lahat kung anong mangyayari kapag nagbanggaan ang disiplina at lakas. Sa unang galaw, mabilis sumugod ang kalaban. Hindi ito nag-aatubili.
Isang diretsong atake na pilit binabasag ang depensa ng manok ni Mang Isko. Napaatras ito, ngunit hindi natumba. Sa ikalawang salubong, mas malakas ang tama. May ilan sa mga nanonood ang napasinghap. Ngunit sa halip na gumanti agad, umatras muli ang manok ng matanda. Eksakto, sapat lang para hindi masaktan ng husto. Alam ni Mang Isko ang ganitong klase ng laban. Hindi ito minamadali. Ang ganitong kalaban ay kailangang hayaang ilabas ang lahat ng puwersa hanggang sa wala na itong maitira. Habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang galaw ng kalaban. Ang bawat suntok ay may kasamang pagod. Samantala, ang manok ni Mang Isko ay patuloy na gumagalaw. Hindi mabilis, ngunit hindi rin bumabagal. Sa isang sandali ng pagmamadali, nagkamali ang kalaban. Isang hakbang na masyadong diretsyo. Isang galaw na walang reserba. Doon kumilos ang manok ni Mang Isko. Isang tama, hindi malakas, ngunit sapat para tapusin ang laban. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Walang sigawan, walang hiyawan. Para bang lahat ay kailangang iproseso ang kanilang nasaksihan. Nanalo si Mang Isko. Sa gilid, tumango si Don Emilio. Hindi ito galit. Hindi rin ito masaya. Isa itong tango ng pagkilala at babala. Habang binabalikan ni Mang Isko ang kanyang pwesto, ramdam niya ang bigat ng sandaling iyon. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam niyang tapos na ang pagsusukat. Ngayon, malinaw na sa lahat. Hindi na siya basta kalahok. Isa na siyang balakid. At sa mundong ginagalawan nila, ang mga balakid ay hindi iniiwan ng matagal. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unting kumukupas ang init ng araw, ngunit lalong umiinit ang usapan sa sabungan. Ang pangalan ni Mang Isko ay hindi na binabanggit ng pasigaw. Binibigkat na ito ng pabulong na parang ayaw ipaalam sa iba ang bigat ng ibig sabihin. Tahimik siyang nakaupo sa gilid, hawak ang kulungan ng kanyang manok. Pagod na ito. May ilang gasgas at bakas ng laban, ngunit ang mga mata nito ay malinaw pa rin. Hindi takot, hindi rin nagmamadali. Lumapit si Mang Lando at umupo sa tabi niya. Alam mo na ba kung hanggang saan ka? Tanong nito. Hanggang kaya, sagot ni Mang Isko. Hindi lampas doon. Tumango si Mang Lando. Alam mo rin bang nagsisimula na silang magtanong tungkol sa'yo? Hindi lang kung paano ka lumalaban, kundi kung bakit. Hindi na bago kay Mang Isko ang tanong na iyon. Matagal na niyang dinadala ang sagot at matagal na rin niyang piniling huwag itong ibahagi. Sa kanyang isip, pumalik siya sa mga taon na halos wala nang natira sa kanya noong natalo siya ng sunod-sunod, noong inakala ng lahat na tapos na ang kanyang pangalan. Sa panahong iyon, may isang matandang nagturo sa kanya ng isang simpleng bagay. Huwag mong ipilit ang panalo. Hintayin mo itong lumapit. Hindi iyon teknik na makikita sa libro. Hindi rin iyon tinuturo sa mga bagong sabonghero. Isang paraan lamang ng pag-unawa. Sa galaw ng manok, sa hinga nito, at sa sandaling handa na itong kumilos. Iyon ang lihim na baraha. Hindi espesyal na pakain, hindi kakaibang linya, kundi ang kakayahang pigilan ng sarili. Isang bagay na bihira sa mundong puno ng pagmamadali. Tinawag muli ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay kilala sa talas ng isip. Hindi agresibo, hindi rin padalos-dalos. Pareho silang naghintay, pareho silang nagbasa ng galaw. Ang laban ay naging parang salamin. Bawat kilos ay may katapat. Tahimik ang sabungan. Walang gustong sumigaw. Parang lahat ay nakikiramdam. Sa gitna ng laban, napansin ni Mang Isko ang isang bagay. Bahagyang bumibigat ang hinga ng kalaban. Isang senyas na hindi napapansin ng karamihan. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niyang lumipas ang sandali. At nang dumating ang tamang oras, isang maingat na galaw ang nagpasya ng laban. Panalo na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tuwa sa mukha ni Mang Isko. Sa halip, may
may lungkot. Alam niyang sa bawat panalong nakukuha niya, mas lumilinaw ang kanyang lihim at mas nagiging delikado ang manatiling bukas. Sa kabilang panig ng sabungan, nakatayo si Don Emilio. Hindi na siya nag-aatubiling lumapit. Hindi rin siya nagpadala ng tao. Lumapit siya ng mag-isa. "Matagal ka na palang marunong," sabi niya. Diretso ang tingin. "Matagal na rin akong tumigil," sagot ni Mang Isko. Ngumiti si Don Emilio, ngunit hindi ito ngiting pala kaibigan. "Sayang, ang galing mo sana sa tamang panig." Tahimik ang sandali. Walang naglakas loob na makinig, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng usapan. "May mga laban pa," dagdag Don Emilio. "At hindi lahat ay natatapos sa sabungan." Tumango si Mang Isko. "Alam ko." Nagkahiwalay sila ng walang dagdag na salita. Ngunit malinaw sa isip ng matanda. Hindi na ito basta derby. Isa na itong paglalakad sa gitna ng dalawang mundo. Ang mundo ng prinsipyo at ang mundong handang yurakan ito para manalo. At sa gabing iyon, habang unti-unting nauubos ang mga kalahok, malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Ang lihim na baraha ay hindi para ipangyabang. Ito ay para ilabas lamang kapag handa ka ng harapin ang kapalit. Kapag gusto mo, itutuloy natin ang sinusukat sa pera. Lumalim ang gabi sa bayan. Isa-isang umalis ang mga taong naubusan ng laban, ng pusta o ng lakas ng loob. Ngunit sa sabungan, may mga naiwan. Ang mga alam na ang huling yugto ay hindi para sa lahat. Si Mang Isko ay nakaupo pa rin sa gilid, tahimik na pinapahinga ang kanyang manok. Hindi na ito kasing sigla ng umaga, ngunit may kakaibang tibay. Parang sanay sa pagod, sanay sa paghihintay. Hinaplos ng matanda ang balahibo nito, hindi bilang pampalakas, kundi bilang pasasalamat. Lumapit si Mang Lando sa huling pagkakataon sa gabing iyon. "Kung may oras ka," sabi niya, "ngayon yon." "Para umatras?" tanong ni Mang Isko. "Para pumili," sagot ni Mang Lando. "Hindi lahat ng laban kailangang tapusin." Napangiti si Mang Isko, isang ngiting mabigat. "May mga laban," sabi niya, "na tapos na bago pa magsimula. Ang tanong lang, tatanggapin mo ba?" Sa di kalayuan, may mga taong nag-uusap ng pabulong. May mga pangalan na binabanggit. May mga plano na hindi sinasabi ng buo. Hindi man marinig ni Mang Isko ang detalye, ramdam niya ang direksyon ng hangin. Alam niyang ang mga susunod na laban ay may kasamang inaasahan at may kapalit kapag hindi iyon natupad. Tinawag ang kanyang pangalan para sa susunod na laban. Tahimik siyang tumayo. Wala nang ingay, wala nang tawanan. Ang mga nanonood ay nakapirmi, parang nanonood ng isang desisyong hindi na mababawi. Ang kalaban niya ay hindi kilala sa sabungan. Walang yabang, walang alalay, at walang masyadong nakakaalam kung saan galing. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang manok nito ay sariwa, parang hindi pa dumaraan sa mabibigat na laban. Naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng sandaling iyon. Hindi dahil sa lakas ng kalaban, kundi dahil sa mensaheng dala nito. Para bang sinasabi ng laro, "Hanggang dito na lang ba? O lalampas ka pa?" Nagsimula ang laban. Sa una, maingat ang parehong panig. Walang nagmamadali. Walang sumusugal. Parang pareho silang may hinihintay na senyas. Isang pagkakamali, isang pagod, o isang pag-urong. Unti-unting naramdaman ni Mang Isko ang pagbigat ng galaw ng kanyang manok. Hindi ito sugat, kundi ang naipong laban. Ang bawat hakbang ay may kasamang alaala ng mga nauna. Sa isang sandali, may pagkakataon siyang umatake. Malinis, eksakto, at posibleng tapos ang laban. Ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, hinayaan niyang lumipas ang sandali. May ilang napakunot noo, may ilang nagkatinginan. Para sa mga marunong tumingin, malinaw ang ibig sabihin, may pinipili ang matanda. Nagpatuloy ang laban hanggang sa dumating ang sandaling hindi na maiiwasan.
Sa isang banggaan, parehong umatras ang mga manok. Walang malinaw na panalo, walang malinaw na talo. Idineklara ang laban bilang tabla. May mga umangal, may mga natuwa. Ngunit para kay Mang Isko, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi lahat ng panalo ay dapat kunin. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat sakyan. Habang binabalikan niya ang kanyang pwesto, ramdam niya ang mga matang sumusunod. May pagtataka, may pagkainis, at may galit. Alam niya ang kanyang pagpili ay may kapalit. Ngunit sa kabila nito, payapa ang kanyang dibdib. Sa gabing iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. May presyong hindi nasusukat sa pera. At may talong mas magaan dalhin kaysa panalo may kapalit na sarili. Lumalim pa ang gabi at ang sabungan ay halos kalahati na lamang ang laman. Ang mga natira ay hindi na basta manonood. Sila ang mga naghihintay ng wakas. Ang bawat galaw ay mabagal, ang bawat usapan ay maikli, at ang bawat mata ay puno ng inaasahan. Si Mang Isko ay tahimik na nakaupo, hawak ang kulungan ng kanyang manok. Ramdam niya ang pagod nito, hindi lang sa katawan, kundi sa bigat ng mga laban na dinaanan. Gayon din siya. Hindi na bata ang kanyang tuhod at ang kanyang mga kamay ay may panginginig na hindi niya ipinapakita kanina. Lumapit muli si Don Emilio. Hindi na ito may kasamang bantay. Wala na ring ngiting mayabang sa kanyang mukha. Sa halip, may seryosong tingin. Ang tingin ng isang taong hindi sanay matanggihan. May huli pang laban, sabi niya. Kung papasok ka ron, wala nang atrasan. Tumango si Mang Isko. Alam ko. Hindi kita pipilitin, dagdag ni Don Emilio. Pero kung papasok ka, huwag kang aasa na tabla ulit. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi ako umaasa. Naghiwalay silang muli. Parehong alam na iyon na ang huling pag-uusap nila sa gabing iyon. Ilang sandali pa, tinawag ang pangalan ni Mang Isko para sa huling laban bago ang finals. Ang kalaban ay ang pinakainaabangan. Isang manok na sariwa, mabilis, at inihandang-handa. Ito ang uri ng kalabang hindi nagkakamali ng basta-basta. Habang papasok siya sa gitna, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Walang sumisigaw. Walang pumapalakpak. Parang lahat ay naghihintay kung anong uri ng tao si Mang Isko sa sandaling ito. Nagsimula ang laban. Sa unang salubong, mabilis ang galaw ng kalaban. Halos hindi makahabol ang mata. Napaatras ang manok ni Mang Isko at may ilan sa mga nanonood ang napabuntong hininga. Parang sinasabing, dito na matatapos. Ngunit hindi pa tapos. Sa ikalawang salubong, mas maingat ang matanda. Hindi niya pinilit ang galaw. Hinayaan niyang mag-adjust ang kanyang manok, kahit alam niyang bawat segundo ay may katumbas na panganib. Unti-unting nagiging malinaw ang laban. Hindi ito usapin ng lakas. Isa itong usapin ng katatagan. Sa isang sandali, nagkamali ang kalaban. Isang maliit na pagkakamali na halos hindi mapansin. Isang hakbang na bahagyang lumampas. Alam ni Mang Isko na iyon na ang sandali. Kung tatapusin niya ang laban ngayon, malaki ang tsansang manalo siya sa buong derby. Ngunit kapalit nito ang inaasahan ng mga taong hindi niya gustong pagbigyan. Mga taong handang gawing puhunan ng kanyang prinsipyo. Saglit siyang nag-aalinlangan. Isang tibok ng puso, isang hinga. At saka siya kumilos. Hindi para tapusin agad, kundi para pigilan ang sarili niyang pagnanais manalo sa anumang halaga. Ang laban ay tumagal pa. Mas naging marahas, mas naging delikado. Hanggang sa dumating ang sandaling pareho na silang sugatan, pareho ng pagod. Sa huli, idineklara ang laban bilang panalo ng kalaban sa manipis na pagitan. May mga napaungol, may mga napailing, may mga natuwa. Tahimik lamang si Mang Isko. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang manok at sa unang pagkakataon sa buong araw, ramdam niya ang bigat ng pagkatalo.
Ngunit kasama nito ang kakaibang gaan. Habang naglalakad siya palayo sa gitna, may ilang taong tumingin sa kanya, hindi na bilang talunan, kundi bilang isang taong pumili. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanyang isipan, hindi lahat ng huling laban ay tungkol sa panalo. Minsan, ito ay tungkol sa kung sino ka kapag tapos na ang lahat. Tahimik ang sabungan matapos ang huling laban. Unti-unting nag-alisa ng mga tao. Ang iba'y masaya, ang iba'y bigo, at ang karamihan ay abala na sa pagbibilang ng napanalunan o nawala sa kanila. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Isko ay naglakad palayo. Bit-bit ang kanyang lumang kulungan. Walang kasamang ingay o papuri. May ilang tumawag sa kanya. Pilit inaabot ang kamay, nagbibigay ng tahimik na paggalang. Tumango lamang siya. Hindi na niya kailangan ng salita. Alam niyang ang mga nakakita ay may kanya-kanyang dadalhin na alaala ng gabing iyon. Sa labas ng sabungan, huminto siya sandali. Umupo sa mababang semento, pinahinga ang katawan at ang isipan. Binuksan niya ang kulungan at marahang inilabas ang kanyang manok. Pagod ito, sugatan, ngunit buhay. At para kay Mang Isko, sapat na iyon. Salamat, bulong niya. Hindi bilang utos, kundi bilang pagkilala. Lumapit si Mang Lando, may hawak na maliit na supot. Hindi ka nanalo sa papel, sabi nito. Pero iba ang nakita ng mga tao. Tinanggap ni Mang Isko ang supot. Hindi niya ito binuksan. Hindi ko naman hinabol ang papel, sagot niya. Hinabol ko ang tamang uwi. Tumango si Mang Lando. May mga batang sabongero kanina. Tahimik lang silang nanood. Tingin ko may natutunan sila. Napangiti si Mang Isko. Isang ngiting hindi malaki, ngunit totoo. Kung may natira man, sabi niya, iyon na yon. Sa di kalayuan, dumaan si Don Emilio. Sandali silang nagkatinginan. Walang galit, walang ngiti. Isa lamang pagkilala na may mga laban na hindi kayang bilhin at hindi kayang ipilit. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad na si Mang Isko pauwi. Ang daan ay madilim, ang hangin ay malamig, at ang baryo ay tahimik na parang walang naganap na malaking derby. Ngunit sa kanyang dibdib, may payapang kabatiran. Hindi siya umuwing may dalang tropeo. Wala rin siyang bagong pangalan na isisigaw ng iba. Ang dala niya ay mas tahimik. Ang kaalamang hindi siya lumihis sa sarili niyang landas. Kinabukasan, makikita siyang muli sa likod ng kanyang bahay, naglilinis ng kulungan, nagpapakain ng manok at nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Sa paningin ng iba, babalik lang siya sa pagiging isang matandang tahimik. Ngunit para sa mga nakasaksi, malinaw ang isang bagay na hindi na mabubura. Akala nila talo ang matanda. Pero ang totoo, pinili niyang manalo sa paraang hindi kayang tapatan ng kahit anong pustahan. At doon nagtatapos ang kanyang kwento. Hindi sa sigawan ng sabungan, kundi sa katahimikan ng isang taong buo pa rin ng dangal. Wakas. Kasunod na bulong, ngiti o pangungutya. Matanda na yan, wala nang laban, sabi ng ilan. Sayang lang manok niyan, dagdag pa ng iba. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng tahimik na anyo ni Mang Isko ay may nakatagong karanasan na hindi kayang tumbasan ng pera o yabang. Lumaki si Mang Isko sa sabungan. Bata pa lang siya ay nakasanayan na niyang gumising bago sumikat ang araw para maglinis ng kulungan ng manok. Ang kanyang ama ay kilalang sabongero noong araw. Hindi mayaman, pero nire-respeto dahil sa talas ng isip at disiplina sa pag-aalaga. Doon natutunan ni Mang Isko na ang laban ay hindi lang sa lakas ng manok na susukat, kundi sa tamang tiempo, tamang paghahanda, at higit sa lahat, sa pasensya. Ngunit lumipas ang mga taon. Namatay ang kanyang asawa, nag-asawa sa Maynila ang kanyang mga anak, at naiwan siyang mag-isa sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang natira na lamang sa kanya ay ang alaala ng nakaraan
at isang munting kulungan ng manok sa likod ng kanyang bahay. Isang umaga, kumalat ang balita sa buong baryo. May darating na malaking derby sa bayan. Ang premyo ay sapat para makapagpatayo ng bahay, makabili ng lupa at magbago ng kapalaran ng sino mang manalo. Kasama sa sasali ang mga kilalang sabongero mula sa iba't ibang lugar, mga mayayaman, may koneksyon, at may mga mamahaling manok. Isa sa pinakatanyag ay si Don Emilio, isang negosyanteng kilala hindi lang sa yaman kundi sa kayabangan. Sinasabing wala pa raw itong tinatalong derby na hindi niya inuuwian ng tropeo o malaking pusta. Nang marinig ito ni Mang Isko, tahimik lamang siyang ngumiti habang pinapakain ang kanyang iisang manok, isang tila ordinaryong tandang na kulay pula at itim. Hindi ito malaki, hindi rin mukhang mabangis. Sa mata ng iba, wala itong espesyal. "Kasali ka ba, Mang Isko?" tanong ng kapitbahay niyang si Tino habang nanonood. "Kung papala rin," sagot ng matanda, mahinahon ng tinig. Napatawa si Tino. "Baka naman gusto mo lang masubukan ulit, pero mahirap kalaban ng mga yon. Mga manok nila parang halimaw." Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip, hinimas niya ang leeg ng kanyang manok na para bang may lihim silang dalawa na hindi kailangang ipaliwanag sa kahit kanino. Dumating ang araw ng derby. Punong-puno ang sabungan. Ang ingay ng mga tao, ang amoy ng alikabok at pawis, at ang tensyon sa hangin ay ramdam ng lahat. Isa-isang dumating ang mga sasali, may mga alalay, may bitbit na mamahaling kahon ng manok, at may kasamang yabang sa bawat hakbang. Dumating si Don Emilio na may kasamang 2 bodyguard. Ang kanyang manok ay malaki, makintab ang balahibo, at halatang alagang-alaga. Maraming napabilib, maraming napahanga. At pagkatapos, dumating si Mang Isko. Mag-isa lang siya. Bitbit ang lumang kulungan at suot ang parehong kupas na sombrero. May ilan ang napalingon at may ilan ang napatawa. "Iyan ba ang sasali? Sayang lang ang oras. Matanda na, uuwi ring talo." Narinig ni Mang Isko ang mga bulong, pero hindi niya ito pinansin. Tahimik siyang pumila. Tahimik na inihanda ang kanyang manok. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang kaba, walang takot. Nang ilista ang mga pangalan ng sasali, may ilang tumawa nang mabasa ang pangalan ni Mang Isko. Ngunit sa gitna ng ingay at pagmamaliit, may isang bagay na hindi napansin ng karamihan. Habang ang iba'y abala sa pagyayabang at pagpapakita ng lakas ng kanilang manok, si Mang Isko ay may ginagawa sa gilid. Isang simpleng ritual na paulit-ulit niyang ginagawa bago ang bawat laban noong kanyang kabataan. Isang ritual na hindi niya kailanman itinuro kahit kanino. Isang lihim na baraha. Hindi ito tungkol sa daya, kundi sa kaalaman. Isang bagay na matagal nang nakalimutan ng mga modernong sabongero. Habang nagsisimula ang unang tawag ng laban, tumingala si Mang Isko sa sabungan. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay. Akala nila talo ang matanda, pero hindi nila alam. Hindi pa niya inilalabas ang tunay na baraha. Kung gusto mo, sa susunod na reply itutuloy ko agad ang Kabanata 2 at sisimulan na ang unang laban. Kabanata 2, ang unang laban. Maagang umaga pa lamang ay puno na ng tao ang sabungan. Ang araw ay bahagya pa lang sumisilip, ngunit ang ingay ng usapan, tawanan at pagtatalo ay tila tanghaling tapat na. Sa bawat sulok ay may nagsusuri ng manok, may nagbubulungan ng pusta, at may nagmamasid sa mga kalaban na parabang binabasa ang kanilang kapalaran. Si Mang Isko ay nanatili sa isang gilid. Nakaupo siya sa lumang bangkong kahoy, tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Sa kanyang harapan, ang kanyang manok ay payapang nakatayo, tila walang pakialam sa kaguluhan. Paminsan-minsan ay hinahaplos ng matanda ang balahibo nito, marahan at may paggalang.
Parang hindi ka kinakabahan, Mang Isko, sabi ng isang lalaking nasa katabing bangko. Isa itong veteranong mananabong, halatang sanay na sa mga ganitong laban. Kapag nasanay ka na sa ingay, sagot ng matanda, matututunan mong pakinggan ang katahimikan. Hindi na umimik ang lalaki. May kakaiba sa mga salitang iyon. Hindi yabang, kundi kumpiyansang hindi kailangang ipagyabang. Ilang sandali pa, tinawag na ang unang mga laban. Isa-isang nagharap ang mga manok, nagsigawan ang mga tao, at mabilis na nagtapos ang ilan sa loob lamang ng ilang sandali. May mga umuwing luhaan, may mga nagdiwang, at may mga nagdodoble ng pusta, dala ng kasakiman. Nang banggitin ang pangalan ni Mang Isko para sa kanyang unang laban, may kaunting katahimikang bumalot, kasunod ang mahinang tawanan. Eto na yung matanda. Tingnan natin hanggang saan aabot. Ang kalaban niya ay isang batang sabongero mula sa kabilang bayan. Malinis ang pananamit, bago ang kulungan, at halatang kumpiyansa. Ang kanyang manok ay mas malaki, mas mabigat, at mas agresibo kung ihahamping sa kay Mang Isko. Handa ka na ba, tatay? Tanong ng batang sabongero. Hindi nakangising ngunit may bahid ng pagmamataas. Handa na ang manok, sagot ni Mang Isko. Ako'y sasabay na lang. Pumasok sila sa gitna. Tahimik na inihanda ng matanda ang kanyang manok. Sinuri ang mga paa, inayos ang tali, at saka ito tinapik sa dibdib. Isang maikling senyas na tila naiintindihan ng hayop. Nang bitawan ang mga manok, agad na sumugod ang kalaban. Malakas, diretsyo, at puno ng puwersa. Napaatras ang manok ni Mang Isko at may ilan sa mga nanonood ang napailing. Wala na yan. Isang ikot lang, tapos na. Ngunit sa halip na gumanti ng padalos-dalos, umiwas ang manok ng matanda. Mabilis, tahimik, at tila sinasadya ang bawat galaw. Hindi ito sumusugod. Hinihintay nito ang tamang sandali. Napansin ito ng ilang veterano. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatutok. Muling sumugod ang kalaban, mas agresibo. At doon, sa isang iglap, kumilos ang manok ni Mang Isko. Isang mabilis na ikot, isang tama na hindi malakas ngunit eksakto. Napaatras ang kalaban, nagulat, at sandaling nawalan ng balanse. Nagiba ang ihip ng hangin. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang mga bulong ay nagbago ng tono. Parang may alam yung matanda. Hindi ordinaryo ang galaw ng manok. Hindi nagmadali si Mang Isko. Nakapirmi lang ang kanyang tingin. Parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Muli, umatake ang kalaban. Ngayon ay halatang nagmamadali. At doon nagkamali. Sa ikatlong palitan, isang tahimik ngunit malinis na tama ang tumama. Bumagsak ang kalabang manok. Hindi agad, ngunit sapat para tapusin ang laban. Tumahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, unti-unting sumabog ang usapan. Nanalo ang matanda. Hindi siya nagdiwang. Hindi rin siya ngumiti. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang manok at bumalik sa kanyang pwesto para bang karaniwan lang ang lahat ng nangyari. Ngunit sa mga matang marunong tumingin, malinaw ang isang bagay. Hindi tsamba ang panalo ni Mang Isko. At ang unang baraha ay nailapag na niya. Ay patuluyang humuhupa ang ingay mula sa unang laban nang makabalik si Mang Isko sa kanyang inuupuan. May ilan na palihim na tumitingin sa kanya. Hindi na may halong pagtawa, kundi pagtataka. Ang dating minamaliit na matanda ay biglang naging paksa ng mga bulungan. Hindi basta-basta yon. Parang sinadya ang bawat galaw. May kakaiba sa estilo. Habang ang iba'y nagmamadaling magkwenta ng panalo at talo, si Mang Isko ay abala sa pag-aalaga sa kanyang manok. Pinunasan niya ang balahibo nito, sinipat ang mga paa, at saka ito pinainom ng kaunting tubig. Walang pagmamadali, walang emosyon. Parang bahagi lang ng isang mahabang gawain na matagal na niyang ginagawa.
Lumapit ang veteranong lalaking nakatabi niya kanina. "Matagal ka nang hindi lumalaban?" sabi nito. "Pero parang hindi ka nawala sa laro." Napatingin si Mang Isko at bahagyang tumango. "Ang katawan, pwedeng tumanda," sagot niya. Pero ang mata, kapag sanay na, hindi nakakalimot. Hindi na muling nagtanong ang lalaki. Sa halip, tumingin siya sa manok ng matanda. Mas matagal kaysa dati. Sa kabilang dulo ng sabungan, may isang pares ng matang tahimik na nakamasid. Si Don Emilio. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot. Nakita niya ang laban, nakita niya ang galaw, at higit sa lahat, naramdaman niya ang pagbabago sa ihip ng laro. Alamin mo kung sino yung matanda, mahinang utos niya sa isang kasama. Habang nagpapatuloy ang mga laban, unti-unting nagbabago ang trato ng mga tao kay Mang Isko. May ilang lumalapit, nagtatanong kung saan galing ang manok, anong linya, anong pakain. Ngunit pare-pareho lang ang sagot ng matanda. Maikli, tahimik, at walang ipinapakitang sikreto. Basta inalagaan, ang madalas niyang sabihin. Tinawag muli ang pangalan niya para sa ikalawang laban. Ngayon, wala nang tumatawa. Ang kalaban ay mas may karanasan, mas maingat. Parehong panig ay naghintay ng tamang sandali. At ang laban ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sa bawat ikot, malinaw ang disiplina ng manok ni Mang Isko. Hindi ito sumusugal. Hindi ito nagmamadali. Parang may binabasang galaw. Parang may hinihintay na pagkakamali. At nang dumating ang sandaling iyon, isang bahagyang maling hakbang ng kalaban. Isang tahimik na galaw ang nagpasya ng laban. Isa na namang panalo. Ngayon, wala nang bulong. Ang mga usapan ay lantaran na. Delikado yung matanda. Hindi siya maingay, pero sigurado. Si Mang Isko ay bumalik sa kanyang pwesto, muling inalagaan ang kanyang manok. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ang mga susunod na kalaban ay hindi basta-basta. At ang mga mata na nakatingin sa kanya ay hindi na inosente. Sa gilid ng sabungan, pinagmamasdan siya ni Don Emilio. Hindi na ito nakangiti. Sa halip, may bahid ng pagkalkula sa kanyang tingin. Parang sinusukat ang distansya sa pagitan ng kumpiyansa at panganib. Tahimik na napabuntong hininga si Mang Isko. Alam niyang paparating ang oras na haharap siya sa mga sanay sa laro ng isip, hindi lang sa lakas ng manok. At doon, sa gitna ng ingay at tensyon, malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Kapag nagsimulang magtanong ang mga tao, ibig sabihin ay nagsisimula na silang matakot. Mabigat na ang hangin sa sabungan pagsapit ng tanghali. Hindi na lang ito amoy ng alikabok at pawis, kundi ng tensyon. Ang bawat laban ay sinusundan ng masinsing pagtingin, mas mahabang katahimikan bago ang sigawan at mas maingat na pagtaya. Si Mang Isko ay hindi na basta matandang nakaupo sa gilid. Ngayon, siya na ang sinusukat ng iba. Sa bawat paglingon ng mga veterano, sa bawat pagtahimik ng mga sanay sa laro, naroon ang iisang tanong. Hanggang saan aabot ang matanda? Lumapit sa kanya ang isang lalaking kilala sa sabungan bilang si Mang Lando. Isang veteranong halos kasing tanda na rin niya, ngunit matagal nang tumigil sa laban. "Hindi ka nagbabago," sabi ni Mang Lando. "Tahimik pa rin, ganyan ka na noon." Napatingin si Mang Isko at bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. "Ikaw rin," sagot niya. Matalim pa rin ang tingin. Nagkatinginan sila. Walang kailangang ipaliwanag. Pareho nilang alam ang bigat ng mga panahong lumipas, ang mga laban na napanalunan at natalo, at ang mga lihim na hindi kailanman isinulat sa kahit anong talaan. "Alam mo bang pinagmamasdan ka na ni Don Emilio?" tanong ni Mang Lando. Mahina ang tinig. "Matagal na," sagot ni Mang Isko. "Bago pa ako manalo." Ngumiti ng bahagya si Mang Lando. "Mag-ingat ka.
Hindi lang manok ang sandata ng mga tulad niya. Hindi na sumagot si Mang Isko. Sa halip, tinapik niya ang kulungan ng kanyang manok. Parang pinapaalala sa sarili kung bakit siya naroon. Tinawag na naman ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay isang sabongero na kilala sa istilong agresibo. Ang kanyang manok ay hindi naghihintay. Sumusugod agad, parang walang pakialam sa sarili nitong kaligtasan. Sa unang banggaan pa lang ay muntik nang mapasama ang manok ni Mang Isko. May napasinghap sa mga nanonood. Ngunit sa halip na umatras, nanatiling kalmado ang matanda. Hindi siya kumilos. Hindi siya sumigaw. Alam niyang ang ganitong klase ng kalaban ay mabilis mapagod at doon siya aasa. Habang tumatagal ang laban, unti-unting bumabagal ang galaw ng kalaban. Samantala, ang manok ni Mang Isko ay parang lalo pang nagiging malinaw ang kilos. Malinis, eksakto, at kontrolado. Sa isang sandali ng pagkabagal, kumilos ito. Isang galaw na sapat para baguhin ang takbo ng laban. Panalo na naman. Ngayon, hindi na lang pagtataka ang nasa mga mata ng tao. May halo na itong respeto at takot. Ang ilan ay nagsimulang umatras sa pustahan kapag nababanggit ang pangalan ni Mang Isko. Ang iba na may lalong nahumaling, gustong sumabay sa kanya, umaasang may makuhang bahagi ng tagumpay. Sa isang sulok, tahimik na nagsalita si Don Emilio sa kanyang mga kasama. Kung ganyan siya lumaban, sabi niya, hindi siya basta-bastang matatapos. Tumango ang isa. Iba ang disiplina. Hindi alam ni Mang Isko ang usapan, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Ang mga laban ay hindi na simpleng laro. Ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan, pinag-aaralan, at posibleng gagawa ng paraan. Habang pinapahinga niya ang kanyang manok, napatingin siya sa malayo. Naalala niya ang mga araw na hindi siya pinapansin at ang mga araw na gusto niyang manatiling hindi napapansin. Ngunit huli na. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya. Kapag napansin ka na ng mga veterano, ibig sabihin ay papalapit ka na sa gitna ng tunay na laban. Lumipas ang ilang oras na tila mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang araw ay unti-unting bumababa at ang anino sa sabungan ay humahaba. Kasabay nito, humahaba rin ang listahan ng mga natalo at nananatili roon ang pangalan ni Mang Isko. Hindi bilang talunan, kundi bilang isa sa mga hindi pa natitinag. Tahimik siyang nakaupo habang pinapahinga ang kanyang manok. May ilang beses na itong lumaban at sa bawat pagkakataon ay lumalabas na mas malinaw ang estilo nito. Hindi padalos-dalos, hindi umaasa sa swerte. Para itong marunong maghintay, marunong umatras, at marunong pumili ng sandaling kikilos. Lumapit ang isang lalaking may suot na malinis na polo at may hawak na sobre. Hindi ito karaniwang mananabong. Ang galaw nito ay maingat, at ang tingin ay sanay sa pakikipag-usap sa mga taong may kapangyarihan. Mang Isko, mahinahon nitong sabi. May gusto lang makipag-usap sa'yo. Hindi agad tumingin ang matanda. Tinapos muna niya ang pag-aayos sa kanyang manok bago sumagot. Kung tungkol sa pustahan, tapos na ako sa ganyan. Ngumiti ang lalaki, ngunit hindi ito ang ngiting palakaibigan. Hindi pustahan, alok. Sa wakas, tumingin si Mang Isko. Hindi siya nagulat. Sa katunayan, parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Sino? Tanong niya. Hindi mahalaga kung sino, sagot ng lalaki. Ang mahalaga, alam nila ang halaga ng ginagawa mo. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa paligid, patuloy ang ingay ng sabungan, ngunit sa pagitan nilang dalawa ay tila may hiwalay na mundo, isang mundo ng pagsusukat at pag-iingat. Ano ang alok? Tanong ni Mang Isko. Sumama ka, sabi ng lalaki. Hindi bilang kalaban, bilang kaalyado. May mga laban pang darating, mas malalaki, mas malinis ang kita. Hindi mo na kailangang mag-isa. Dahan-dahang umiling si Mang Isko.
Matagal na akong nag-iisa. Pero hindi ka mahirap, dugtong ng lalaki. At alam mo yan, isang laban pa lang, ramdam na ng lahat. Isipin mo kung may suporta ka. Napangiti ang matanda, isang ngiting hindi masaya, ngunit hindi rin mapanlait. Kapag may suporta, sagot niya, may kapalit. At hindi lahat ng kapalit ay kayang bayaran. Hindi na nagsalita ang lalaki. Tumango ito ng bahagya, tanda ng pag-unawa, o marahil, tanda ng pag-urong sa ngayon. Bago umalis, nag-iwan ito ng huling salita. Hindi ito ang huling beses na lalapit kami. Nang makaalis ang lalaki, napabuntong hininga si Mang Isko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala. Naalala niya ang mga panahong inalok din siya ng ganito. Noong bata pa siya, noong malakas pa ang kanyang pangalan, tinanggihan niya noon at tinatanggihan pa rin ngayon. Sa di kalayuan, natanaw niya si Don Emilio. Hindi sila nagkatinginan, ngunit ramdam ni Mang Isko ang presensya nito. Parang aninong palapit ng palapit. Alam niyang ang susunod na mga laban ay hindi na lang tungkol sa manok. May mga larong nagaganap sa labas ng sabungan, mga larong mas tahimik ngunit mas mapanganib. Hinaplos niya ang kanyang manok at marahang nagsalita, halos bulong lamang. Hindi pa ngayon. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanyang isipan. Ang tunay na pagsubok ay hindi kapag inalok ka ng panalo, kundi kapag hinihila ka palayo sa sarili mong prinsipyo. Pagsapit ng hapon, nagbago ang tono ng sabungan. Hindi na ito basta ingay ng pustahan at sigawan. May halong paghihintay, parang may paparating na laban na mas mahalaga kaysa sa iba. Ang mga veterano ay mas tahimik, ang mga baguhan ay mas maingat, at ang mga mata ng lahat ay mas mapanuri. Tinawag muli ang pangalan ni Mang Isko. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tinawag ng may halakhakan. Ang anunsyo ay sinundan ng maikling katahimikan. Isang senyas na alam ng marami kung sino na ang haharap. Ang kalaban niya ay isa sa mga tauhan ni Don Emilio. Kilala ito sa sabungan hindi dahil sa dami ng panalo, kundi dahil sa tindi ng laban. Ang kanyang manok ay mabigat ang tindig, mababa ang ulo, at tila laging handang sumugod kahit sa kapahamakan. Hindi ito ordinaryong laban, bulong ni Mang Lando na nakatayo sa di kalayuan. Sinusukat ka na nila. Narinig ni Mang Isko ang sinabi, ngunit hindi siya tumugon. Tahimik niyang inihanda ang kanyang manok. Mas maingat ang bawat kilos niya ngayon. Mas mahaba ang tingin, mas dahan-dahan ang paghawak. Para bang alam niyang ang laban na ito ay may dalang mensahe. Nang pumasok sila sa gitna, ramdam ang bigat ng mga tingin. Walang sigawan sa simula, walang nagmamadaling pusta. Parang hinihintay ng lahat kung anong mangyayari kapag nagbanggaan ang disiplina at lakas. Sa unang galaw, mabilis sumugod ang kalaban. Hindi ito nag-aatubili. Isang diretsong atake na pilit binabasag ang depensa ng manok ni Mang Isko. Napaatras ito, ngunit hindi natumba. Sa ikalawang salubong, mas malakas ang tama. May ilan sa mga nanonood ang napasinghap. Ngunit sa halip na gumanti agad, umatras muli ang manok ng matanda. Eksakto, sapat lang para hindi masaktan ng husto. Alam ni Mang Isko ang ganitong klase ng laban. Hindi ito minamadali. Ang ganitong kalaban ay kailangang hayaang ilabas ang lahat ng puwersa hanggang sa wala na itong maitira. Habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang galaw ng kalaban. Ang bawat suntok ay may kasamang pagod. Samantala, ang manok ni Mang Isko ay patuloy na gumagalaw. Hindi mabilis, ngunit hindi rin bumabagal. Sa isang sandali ng pagmamadali, nagkamali ang kalaban. Isang hakbang na masyadong diretsyo. Isang galaw na walang reserba. Doon kumilos ang manok ni Mang Isko. Isang tama, hindi malakas, ngunit sapat para tapusin ang laban. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Walang sigawan, walang hiyawan.
Para bang lahat ay kailangang iproseso ang kanilang nasaksihan. Nanalo si Mang Isko. Sa gilid, tumango si Don Emilio. Hindi ito galit. Hindi rin ito masaya. Isa itong tango ng pagkilala at babala. Habang binabalikan ni Mang Isko ang kanyang pwesto, ramdam niya ang bigat ng sandaling iyon. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam niyang tapos na ang pagsusukat. Ngayon, malinaw na sa lahat. Hindi na siya basta kalahok. Isa na siyang balakid. At sa mundong ginagalawan nila, ang mga balakid ay hindi iniiwan ng matagal. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unting kumukupas ang init ng araw, ngunit lalong umiinit ang usapan sa sabungan. Ang pangalan ni Mang Isko ay hindi na binabanggit ng pasigaw. Binibigkas na ito ng pabulong na parang ayaw ipaalam sa iba ang bigat ng ibig sabihin. Tahimik siyang nakaupo sa gilid, hawak ang kulungan ng kanyang manok. Pagod na ito, may ilang gasgas at bakas ng laban. Ngunit ang mga mata nito ay malinaw pa rin. Hindi takot, hindi rin nagmamadali. Lumapit si Mang Lando at umupo sa tabi niya. Alam mo na ba kung hanggang saan ka? Tanong nito. Hanggang kaya, sagot ni Mang Isko. Hindi lampas doon. Tumango si Mang Lando. Alam mo rin bang nagsisimula na silang magtanong tungkol sa'yo? Hindi lang kung paano ka lumalaban, kundi kung bakit. Hindi na bago kay Mang Isko ang tanong na iyon. Matagal na niyang dinadala ang sagot at matagal na rin niyang piniling huwag itong ibahagi. Sa kanyang isip, pumalik siya sa mga taon na halos wala nang natira sa kanya noong natalo siya ng sunod-sunod. Noong inakala ng lahat na tapos na ang kanyang pangalan. Sa panahong iyon, may isang matandang nagturo sa kanya ng isang simpleng bagay. Huwag mong ipilit ang panalo. Hintayin mo itong lumapit. Hindi iyon teknik na makikita sa libro. Hindi rin iyon tinuturo sa mga bagong sabonghero. Isang paraan lamang ng pag-unawa. Sa galaw ng manok, sa hinga nito, at sa sandaling handa na itong kumilos. Iyon ang lihim na baraha. Hindi espesyal na pagkain, hindi kakaibang linya, kundi ang kakayahang pigilan ng sarili. Isang bagay na bihira sa mundong puno ng pagmamadali. Tinawag muli ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay kilala sa talas ng isip. Hindi agresibo, hindi rin padalos-dalos. Pareho silang naghintay, pareho silang nagbasa ng galaw. Ang laban ay naging parang salamin. Bawat kilos ay may katapat. Tahimik ang sabungan. Walang gustong sumigaw, parang lahat ay nakikiramdam. Sa gitna ng laban, napansin ni Mang Isko ang isang bagay. Bahagyang bumibigat ang hinga ng kalaban. Isang senyas na hindi napapansin ng karamihan. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niyang lumipas ang sandali. At nang dumating ang tamang oras, isang maingat na galaw ang nagpasya ng laban. Panalo na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tuwa sa mukha ni Mang Isko. Sa halip, may lungkot. Alam niyang sa bawat panalong nakukuha niya, mas lumilinaw ang kanyang lihim at mas nagiging delikado ang manatiling bukas. Sa kabilang panig ng sabungan, nakatayo si Don Emilio. Hindi na siya nag-aatubiling lumapit. Hindi rin siya nagpadala ng tao. Lumapit siya ng mag-isa. Matagal ka na palang marunong. Sabi niya, diretso ang tingin. Matagal na rin akong tumigil. Sagot ni Mang Isko. Ngumiti si Don Emilio, ngunit hindi itong ngiting pala kaibigan. Sayang, ang galing mo sana sa tamang panig. Tahimik ang sandali. Walang naglakas loob na makinig, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng usapan. May mga laban pa, dagdag ni Don Emilio, at hindi lahat ay natatapos sa sabungan. Tumango si Mang Isko. Alam ko, nagkahiwalay sila ng walang dagdag na salita. Ngunit malinaw sa isip ng matanda. Hindi na ito basta derby. Isa na itong paglalakad sa gitna ng dalawang mundo. Ang mundo ng prinsipyo at ang mundong handang yurakan ito para manalo. At sa gabing iyon,
habang unti-unting nauubos ang mga kalahok. Malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Ang lihim na baraha ay hindi para ipangyabang. Ito ay para ilabas lamang kapag handa ka ng harapin ang kapalit. Kapag gusto mo, itutuloy natin ang sinusukat sa pera. Lumalim ang gabi sa bayan. Isa-isang umalis ang mga taong naubusan ng laban, ng pusta o ng lakas ng loob. Ngunit sa sabungan, may mga naiwan. Ang mga alam na ang huling yugto ay hindi para sa lahat. Si Mang Isko ay nakaupo pa rin sa gilid, tahimik na pinapahinga ang kanyang manok. Hindi na ito kasing sigla ng umaga, ngunit may kakaibang tibay. Parang sanay sa pagod, sanay sa paghihintay. Hinaplos ng matanda ang balahibo nito, hindi bilang pampalakas, kundi bilang pasasalamat. Lumapit si Mang Lando sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Kung may oras ka, sabi niya, ngayon yon. Para umatras, tanong ni Mang Isko. Para pumili, sagot ni Mang Lando. Hindi lahat ng laban kailangang tapusin. Napangiti si Mang Isko, isang ngiting mabigat. May mga laban, sabi niya, natapos na bago pa magsimula. Ang tanong lang, tatanggapin mo ba? Sa di kalayuan, may mga taong nag-uusap ng pabulong. May mga pangalan na binabanggit. May mga plano na hindi sinasabi ng buo. Hindi man marinig ni Mang Isko ang detalye, ramdam niya ang direksyon ng hangin. Alam niyang ang mga susunod na laban ay may kasamang inaasahan at may kapalit kapag hindi iyon natupad. Tinawag ang kanyang pangalan para sa susunod na laban. Tahimik siyang tumayo. Wala nang ingay, wala nang tawanan. Ang mga nanonood ay nakapirmi, parang nanonood ng isang desisyong hindi na mababawi. Ang kalaban niya ay hindi kilala sa sabungan. Walang yabang, walang alalay, at walang masyadong nakakaalam kung saan galing. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang manok nito ay sariwa, parang hindi pa dumaraan sa mabibigat na laban. Naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng sandaling iyon. Hindi dahil sa lakas ng kalaban, kundi dahil sa mensaheng dala nito. Para bang sinasabi ng laro, hanggang dito na lang ba o lalampas ka pa? Nagsimula ang laban. Sa una, maingat ang parehong panig. Walang nagmamadali. Walang sumusugal. Parang pareho silang may hinihintay na senyas. Isang pagkakamali, isang pagod, o isang pag-urong. Unti-unting naramdaman ni Mang Isko ang pagbigat ng galaw ng kanyang manok. Hindi ito sugat, kundi ang naipong laban. Ang bawat hakbang ay may kasamang alaala ng mga nauna. Sa isang sandali, may pagkakataon siyang umatake. Malinis, eksakto, at posibleng tapos ang laban. Ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, hinayaan niyang lumipas ang sandali. May ilang napakunot noo, may ilang nagkatinginan. Para sa mga marunong tumingin, malinaw ang ibig sabihin, may pinipili ang matanda. Nagpatuloy ang laban hanggang sa dumating ang sandaling hindi na maiiwasan. Sa isang banggaan, parehong umatras ang mga manok. Walang malinaw na panalo, walang malinaw na talo. Idineklara ang laban bilang tabla. May mga umangal, may mga natuwa. Ngunit para kay Mang Isko, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi lahat ng panalo ay dapat kunin. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat sakyan. Habang binabalikan niya ang kanyang pwesto, ramdam niya ang mga matang sumusunod. May pagtataka, may pagkainis, at may galit. Alam niyang ang kanyang pagpili ay may kapalit. Ngunit sa kabila nito, payapa ang kanyang dibdib. Sa gabing iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. May presyong hindi nasusukat sa pera. At may talong mas magaan dalhin kaysa panalong may kapalit na sarili. Lumalim pa ang gabi, at ang sabungan ay halos kalahati na lamang ang laman. Ang mga natira ay hindi na basta manonood. Sila ang mga naghihintay ng wakas. Ang bawat galaw ay mabagal. Ang bawat usapan ay maikli.
at ang bawat mata ay puno ng inaasahan. Si Mang Isko ay tahimik na nakaupo, hawak ang kulungan ng kanyang manok. Ramdam niya ang pagod nito, hindi lang sa katawan, kundi sa bigat ng mga laban na dinaanan. Gayon din siya. Hindi na bata ang kanyang tuhod at ang kanyang mga kamay ay may panginginig na hindi niya ipinapakita kanina. Lumapit muli si Don Emilio. Hindi na ito may kasamang bantay. Wala na ring ngiting mayabang sa kanyang mukha. Sa halip, may seryosong tingin. Ang tingin ng isang taong hindi sanay matanggihan. May huli pang laban, sabi niya. Kung papasok ka ron, wala nang atrasan. Tumango si Mang Isko. Alam ko. Hindi kita pipilitin, dagdag ni Don Emilio. Pero kung papasok ka, huwag kang aasa na tabla ulit. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi ako umaasa. Naghiwalay silang muli. Parehong alam na yon na ang huling pag-uusap nila sa gabing iyon. Ilang sandali pa, tinawag ang pangalan ni Mang Isko para sa huling laban bago ang finals. Ang kalaban ay ang pinakainaabangan. Isang manok na sariwa, mabilis, at inihandang-handa. Ito ang uri ng kalabang hindi nagkakamali ng basta-basta. Habang papasok siya sa gitna, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Walang sumisigaw. Walang pumapalakpak. Parang lahat ay naghihintay kung anong uri ng tao si Mang Isko sa sandaling ito. Nagsimula ang laban. Sa unang salubong, mabilis ang galaw ng kalaban. Halos hindi makahabol ang mata. Napaatras ang manok ni Mang Isko at may ilan sa mga nanonood ang napabuntong hininga. Parang sinasabing, dito na matatapos. Ngunit hindi pa tapos. Sa ikalawang salubong, mas maingat ang matanda. Hindi niya pinilit ang galaw. Hinayaan niyang mag-adjust ang kanyang manok, kahit alam niyang bawat segundo ay may katumbas na panganib. Unti-unting nagiging malinaw ang laban. Hindi ito usapin ng lakas. Isa itong usapin ng katatagan. Sa isang sandali, nagkamali ang kalaban. Isang maliit na pagkakamali na halos hindi mapansin. Isang hakbang na bahagyang lumampas. Alam ni Mang Isko na iyon na ang sandali. Kung tatapusin niya ang laban ngayon, malaki ang tsansang manalo siya sa buong derby. Ngunit kapalit nito ang inaasahan ng mga taong hindi niya gustong pagbigyan. Mga taong handang gawing puhunan ng kanyang prinsipyo. Saglit siyang nag-aalinlangan. Isang tibok ng puso, isang hinga. At saka siya kumilos. Hindi para tapusin agad, kundi para pigilan ang sarili niyang pagnanais manalo sa anumang halaga. Ang laban ay tumagal pa. Mas naging marahas. Mas naging delikado. Hanggang sa dumating ang sandaling pareho na silang sugatan. Pareho ng pagod. Sa huli, idineklara ang laban bilang panalo ng kalaban. Sa manipis na pagitan. May mga napaungol. May mga napailing. May mga natuwa. Tahimik lamang si Mang Isko. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang manok. At sa unang pagkakataon sa buong araw, ramdam niya ang bigat ng pagkatalo. Ngunit kasama nito ang kakaibang gaan. Habang naglalakad siya palayo sa gitna, may ilang taong tumingin sa kanya, hindi na bilang talunan, kundi bilang isang taong pumili. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanyang isipan, hindi lahat ng huling laban ay tungkol sa panalo. Minsan, ito'y tungkol sa kung sino ka kapag tapos na ang lahat. Tahimik ang sabungan matapos ang huling laban. Unti-unting nag-alisa ng mga tao. Ang iba'y masaya, ang iba'y bigo, at ang karamihan ay abala na sa pagbibilang ng napanalunan o nawala sa kanila. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Isko ay naglakad palayo. Bit-bit ang kanyang lumang kulungan. Walang kasamang ingay o papuri. May ilang tumawag sa kanya. Pilit inaabot ang kamay. Nagbibigay ng tahimik na paggalang. Tumango lamang siya. Hindi na niya kailangan ng salita. Alam niyang ang mga nakakita ay may kanya-kanyang dadalhin na alaala ng gabing iyon.
Sa labas ng sabungan, huminto siya sandali. Umupo sa mababang semento, pinahinga ang katawan at ang isipan. Binuksan niya ang kulungan at marahang inilabas ang kanyang manok. Pagod ito, sugatan, ngunit buhay. At para kay Mang Isko, sapat na iyon. Salamat, bulong niya, hindi bilang utos, kundi bilang pagkilala. Lumapit si Mang Lando, may hawak na maliit na supot. Hindi ka nanalo sa papel, sabi nito. Pero iba ang nakita ng mga tao. Tinanggap ni Mang Isko ang supot. Hindi niya ito binuksan. Hindi ko naman hinabol ang papel, sagot niya. Hinabol ko ang tamang uwi. Tumango si Mang Lando. May mga batang sabongero kanina. Tahimik lang silang nanood. Tingin ko may natutunan sila. Napangiti si Mang Isko. Isang ngiting hindi malaki, ngunit totoo. Kung may natira man, sabi niya, iyon na yon. Sa di kalayuan, dumaan si Don Emilio. Sandali silang nagkatinginan. Walang galit, walang ngiti. Isa lamang pagkilala na may mga laban na hindi kayang bilhin at hindi kayang ipilit. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad na si Mang Isko pauwi. Ang daan ay madilim, ang hangin ay malamig, at ang baryo ay tahimik na parang walang naganap na malaking derby. Ngunit sa kanyang dibdib, may payapang kabatiran. Hindi siya umuwing may dalang tropeo. Wala rin siyang bagong pangalan na isisigaw ng iba. Ang dala niya ay mas tahimik. Ang kaalamang hindi siya lumihis sa sarili niyang landas. Kinabukasan, makikita siyang muli sa likod ng kanyang bahay, naglilinis ng kulungan, nagpapakain ng manok at nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Sa paningin ng iba, babalik lang siya sa pagiging isang matandang tahimik. Ngunit para sa mga nakasaksi, malinaw ang isang bagay na hindi na mabubura. Akala nila talo ang matanda. Pero ang totoo, pinili niyang manalo sa paraang hindi kayang tapatan ng kahit anong pustahan. At doon nagtatapos ang kanyang kwento. Hindi sa sigawan ng sabungan, kundi sa katahimikan ng isang taong buo pa rin ng dangal. Wakas.